Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw na po ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Hulyo 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Narito na ang unang paghataw ng mga balita. President Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo nakapanumpa na sa kanilang mga tungkulin. Paglutas sa problema sa illegal na droga, kriminalidad at iba pa, prioridad ng Administrasyon Duterte. Robredo nangakong makikipagtulungan sa bagong administrasyon. Solidarity dinner sa Tondo, dinaluhan ni Pangulong Duterte kagabi. Pag-uwi ni Pinoy sa kanyang bahay sa Times Street, sinalubong ng taga-suporta. Mga empleyado ng COMELEC nanawagan sa Anbank na magkaisa na. At kampo ni Vice President Leni Robredo, hindi na bahala sa election protest si Senator Bongbong Marcos. Sa detalye po ng mga balita, maayos na naisagawa ang seremonya para sa pagpapalit ng administrasyon kahapon. Naging simple ang programa, ayon na rin sa kagustuhan ng bagong upong Pangulo. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Bilang simbolo ng pagpapalit ng kapangyarihan, sinalubong sa pag-akyat sa hagdanan ng Malacanang ni outgoing President Benigno Aquino III si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa President's Hall Sala, muling nagkausap ang dalawa para sa tinatawag na Call of the President. Pinangunahan naman ni President Duterte ang departure honors at huling pagbibigay-pugay ng militar para kay Pangulong Aquino. Inihatid niya ito hanggang sa tuluyan ng makasakay ng kanyang sasakyan at makaalis sa palasyo ng Malacanang. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Hindi rin mawawala sa inauguration ceremonies ang awitin ni Freddy Aguilar na sumasalamin sa pangakong pagbabago ng Duterte administration. Matapos ang pagbabasa ng proclamation papers at pagsapit ng alas 12 impunto ng tanghali, nanumpa na si Rodrigo Roa Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng bansa at pinirmahan ang kanyang oath of office paper. Sinaksihan ito ng kanyang 4 na anak na sina Paulo, Inday Sara, Baste at Veronica. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill fulfill my duties my duties as President as of the President Philippines, of the Philippines, preserve preserve and defend its and Constitution, defend the Constitution, execute execute its laws, the laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Sa kanyang formal na pagkakaluklok bilang Pangulo ng Bansa, agad nitong ginawa ang pangunahan ng mga miyembro ng gabineteng kanyang itinalaga na sumumpa sa pagtatapat sa kanilang mga katungkulan. I state your name. Having been appointed to the position of solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. So help me God. Congratulations, ladies and gentlemen. Kabilang din sa programa ang pakikisalamuha kay President Duterte ng mga miyembro ng Diplomatic Corps. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Sumentro sa paglutas sa mga problema ng bansa ang inaugural speech ni President Rodrigo Duterte. Pero ayon sa Pangulo, ang pagkasira ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan ang pinakamabigat sa mga ito. Many amongst us who advance the assessment
that the problems that bedevil our country today, which need to be addressed with urgency, are corruption, both in the high and low echelons of government, criminality in the streets, and the rampant sale of illegal drugs in all strata of Philippine society, and the breakdown of law and order, true but not absolutely so, erosion of faith and trust in government. That is the real problem that confronts us. Samantala, naging bahagi rin ng talumpati ang pag-uutos sa mga mamumuno sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na iangat ang antas ng serbisyo sa publiko, partikular na ang pagpapaikli ng mga proseso ng lahat ng aplikasyon. Nagtipon-tipon naman sa Mindiola ang ilang militanteng grupo kasabay ng inaugurasyon ni President Duterte kahapon. Ngunit hindi pagtutol, kundi pagsuporta sa bagong administrasyon ang layo ng nasabing pagtitipon. Kabilang anila ang pagbuwag sa contractualization, kahisirang large-scale mining, pagpapalaya sa political prisoners at pakipag-ugnayan sa mga grupo tulad ng Communist Party of the Philippines, MILF at MNLF sa mga susuportahan nilang pulisiya ng bagong administrasyon. Muli naman tiniyak ni Vice President Leni Robredo na makikipagtulungan siya sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Angela Lagunzar. Formal nang nanumpa bilang pangalawang Pangulo ng bansa si Maria Leonor Leni Gerona Robredo. Isinagawa ang inaugurasyon kahapon ng alas 9 ng umaga sa Quezon City Executive House na dinaluhan ng iba't ibang politiko, personalidad at maging ng marginalized sector. Nanumpa si Vice President Leni sa harap ng dalawang barangay captain. Ito ay sina Kapitan Ronaldo Conner ng Barangay Punta Tarawal, Calabanga na pinakamalayo at pinakamahirap na barangay sa Camarines Sur, at sa harap ni Barangay Captain Regina Celeste San Miguel ng Barangay Mariana, Quezon City. Kasihan nawa ako ng Diyos. Sa talumpati ni Robredo na tumagal ng 10 minuto sa wikang Filipino, sinabi niya na buong puso niyang yayakapin ang responsibilidad ng pagiging vice-presidente nang may pagsisikap para mabigyan ng tunay na kaunlaran ang bansang Pilipinas. Aniya, kahit ano pang paniniwala at pagkakaiba ng partido, bukas ang kanyang tanggapan sa pakikipagtulungan sa administrasyon para sa kapakanan ng bansa. Hangad nating maging magkatuwang ang pamahalaan at pribadong sektor tungo sa pagbabago para sa mga nasa laylayan ng lipunan na dapat nating paglingkuran. Inilahad din niya ang kanyang mga gagawin sa kanyang unang 100 araw na panunungkulan. Ito ang pagpunta sa iba't ibang malalayong lugar upang maipagpatuloy ang kanyang nasimulan na pagtulong sa mga kababayang nating mahihirap. Binigyang diin ni Robredo ang kanyang mga pagtutuunan ng pansin tulad ng gutom at pag-angat sa kahirapan, edukasyon, kalusugan at people empowerment. Nagpasalamat din siya sa mga tumulong sa kanyang kampanya. Samantala, ang talumpati ni Robredo ay hindi naging iba sa mga hangarin ni Senator Bam Aquino na isang education advocate. Habang patuloy kami sa pagbibigay ng focus sa pagtulong sa maliliit na negosyante, and of course, hopefully, I'll get the Committee on Education, matutukan natin yung pangailangang pang-edukasyon ng ating mga kababayan. Konektado lahat yan. Naging emosyonal din si Senator Risa Hontiveros dahil halos pareho sila ng advokasya ni VP Leni. Nakakaantig din yung sinabi niyang ang pangarap ng Pangulo at ang mga plano ko bilang pangalawang Pangulo ay nagsasabay naman patungo sa pangarap ng mamamayan. Masaya at excited naman si Vice Mayor Joy Belmonte dahil sa Quezon City Executive ang magiging opisyal na opisina ng Vice Presidente. Naging simple at makabuluhan ang inaugurasyon ni Vice President Leni Robredo. Ngunit hindi dito nagtatapos dahil ito pa lamang ang simula ng pagsasakatuparan ng mga pangakong binitawan nung siya ay nangangampanya pa lamang. Muli ay kanyang ipinakita na the last man standing is a woman. Ako po,
Si Angela Lagunsad para sa UNTV News Worldwide. Sinalubong si dating Pangulong Benigno Aquino III ng kanyang taga-suporta at ilang naging membro ng kanyang gabinete sa pag-uwi niya sa kanyang bahay sa Times Street, Quezon City bilang isang private citizen. Narito ang hatol na balita ni Joanna Nano. Nagtipon-tipon sa Times Street, Quezon City ang mga taga-suporta at ilan sa naging miyembro ng gabinete ng Administrasyong Aquino. Ito ay upang i-welcome si dating Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang pag-uwi sa pribado nitong tahanan matapos ang halos 6 na taon ng kanyang pamamalagi sa bahay pangarap sa Malacanang sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga dumalo sa homecoming party ng dating Pangulo ang ilang outgoing secretaries tulad na lamang nila Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya, DSWD Secretary Dinky Soliman, DepEd Secretary Armin Luistro at OPAP Secretary Teresita Guindeles. Naroon rin upang sumalubong ang ilan sa masusugid na taga-suporta ng mga Aquino, ang mga singer na sila Lea Navarro, Jim Paredes at Noel Cabangon. Bukod nga sa homecoming program, napuno rin ang kahabaan nitong Times Street sa Quezon City ng mga dilaw na ribbon at dilaw na flaglets na sumisimbolo sa mga mabubuting programang nagawa ng Administrasyong Aquino. Ayon sa dating Pangulo, excited na siya na maranasang muli ang mamuhay ng pribado. I'm really looking forward to a less stressful life. Sa pagharap ni Aquino sa kanyang mga taga-suporta, ibinida nito ang dalawa sa huling accomplishment ng kanyang administrasyon. There are two pieces of very good news today. Siguro I can share it with you. I hope President Duterte doesn't mind. Number one, our ambassador to America, Joey Cuisia, informs us that we have succeeded in being placed in the Tier 1 level on trafficking. We have also been officially informed that the decision on the arbitration case will come out on July 12. So we hope that your prayers continue, that there is a successful resolution of this arbitration issue, and hopefully that will pave the way for a real just solution to the issue in the West Philippine Sea and the South China Sea. August 2010, nanlisanin ni Aquino ang kanyang tahanan sa 25th Times Street upang lumipat sa bahay pangarap sa Malacanang at doon na malagi sa loob ng 6 na taon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Joanna Nano, UNTV News Worldwide. Positibo, maraming Pilipinong tumutok sa inaugurasyon kahapon na tutuparin ng kasalukuyang administrasyon ang lahat ng mga ipinangakong pagbabago sa bayan. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubong. Inabangan ng maraming Pilipino ang inaugurasyon ni President Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Kahit umuulan at may pasok sa trabaho, mas pinili ng ilang nagwenyo na magtipon sa People's Hall ng Naga City Hall upang saksihan ang panunumpa sa tungkulin ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nang magtalumpati na si BP Robredo, mataman silang nakinig sa mga inihayag nitong plano sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. I will give her 100% of the support of the Naga City Association of Retired Government Employees kasi she had been supporting our organization ever since. Siya ang patron namin dito. Ang inyo pong mga kababayan dito sa Naga, sa Bicol, sa Camarines Sur ay nasa likod nyo lang po, handang tumulong para po may sa katuparan natin yung ating pong mga naipangako sa ating mga kababayan. Plano naman ng Robredo supporters na magsagawa ng Thanksgiving party sa July 2 at imbitado ang lahat ng mga Bicolano. Samantala sa hometown naman ni Pangulong Duterte sa Davao City ay tumutok rin sa inaugurasyon ang mga Davaoenyo. Kahit wala nang maupuan sa public viewing sa palengke, ay di ito inalintana mapanood lamang ang panunumpa bilang Pangulo ng Bansa ng dating ama ng kanilang lungsod. Hindi lamang kami dito sa Davao makakatikim ng tunay na pagbabago, kundi lahat ng tao na nandito sa Pilipinas. Tulad ng mga krimen, mga drugs, dito sa Davao napakatahimik. Kaya alam ko at naniniwala ako sa kakayahan ng ating mayor na Nung napanood namin sa TV yung inauguration, nakakapanindig balahibo yung feeling kasi yung first time na president dito galing sa Davao City, tapos proud kami na nagiging presidente yung mayor namin. Samantala, hiling naman ng mga taga-Laguna sa bagong administrasyon na tupdi ng mga ipinangakong pagbabago sa bayan. Sana matupad yung pangako niya para maganda ang takbo ng Pilipinas natin.
May kanya-kanya rin silang mga issue na nais matutukan ng Duterte administration gaya ng presyo ng bilihin at dagdag na ayuda sa mga mahihirap na estudyante. Yung mga kolorom, dapat bawal yung mga yan, oh. May mga protector mga yan, kaya lakas loob mangmumuhaya dyan sa highway. Matagal na, sir. Kaya dapat maalis na yan, maayos na. Siguro po financial help po. Sana po itupad niya po yung mga pinanamis niya po. Umaasa ang ilan nating mga kababayan na magtatagumpay ang bagong administrasyon sa pangako nitong pagbabago gaya ng pagsugpo sa krimen at iligal na droga. Kasama ang iba't ibang provincial news team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Inireklamo ng isang babae ang ka-live-in partner nito dahil sa ilang beses umano na pamumugbog sa kanya sa Valenzuela City. Mula sa Valenzuela, may hatol na balita si Maki Libradilla live. Magandang umaga, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Nanggagalaiti nga sa galit si alias Jenny at sa kanyang kinakasamang si alias George sa pangkinikwento sa harap ng mga otoridad ang umano'y ilang beses na pananakit sa kanya ng lalaki. Pasado alas 9 kagabi nang magdesisyong umalis at tuluyan nang makipaghiwalay ang biktima sa sospek, subalit pinigilan siya nito at kinaladkad sa kalsada hanggang mahubaran na sa harap ng umano ng ilang kapitbahay. Hindi napigilan ng sospek ang biktima kaya nakatakas ito at nagawang magsumbong sa otoridad. Bukod sa pisikal na pananakit ay nakakatanggap din umano siya ng verbal abuse mula sa sospek. Depensa naman ng sospek, siya raw ang biktima dahil siya ang pisikal na sinasaktan ng babae sa kabila ng maayos niyang pakikisama. Gusto lang anya niyang kunin ang kanyang perang nagkakahalaga ng 20,000 pesos na dala ng biktima, subalit hindi umano binitawan ng biktima ang bag kaya nakaladkad ito sa kalsada. Todo pakiusap pa ang ina ng sospek sa biktima, subalit hindi nito iniurong ang reklamo. Nahaharap ang sospek sa kasong physical injuries in relation to Republic Act 9262 of violation against women and children. Yan muna ang huling detalye ng balita ang aking tinutukan. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Maki Libradilla. Hinuli ng Las Piñas Police ang 30 menor de edad sa oras ng curfew sa Las Piñas kanina madaling araw. Mula sa Maynila, may hataw na balita si Jericho Albano, live. Yes, Jericho. Good morning, Monica. Tumagsa mga magulang ng 30 menor de edad na hinuli ng mga pulis sa Las Piñas dahil sa paglabag sa curfew. Isa dito si Aling Mary na pinabili lamang ang kanyang 13 taong gulang na anak na lalaki ng sabong panlaba ng uniformeng isusuot sa paaralan. Nang madatnan nito ng mga pulis ay agad na dinala ito sa presinto kasama ng iba pang mga menor de edad. Nagsisisi si Aling Mary at sa susunod aniya ay hindi na niya uutusan ng kanyang anak pagdating ng alas 10 ng gabi. Ilan sa mga nahuli ay nadatnang naglalaro pa ng computer sa labas. Ang ilan naman ay nakikipaglaro lamang. Dahil dito isa sa ilalim sa counseling ng DSWD ang mga magulang at mga anak nito sa papauwiin. Ayon naman kay Police Senior Inspector Tioson Rosarito, Deputy Chief Operations ng Las Piñas Police, pang-apat na nila itong one-time, big-time operation sa paghuli ng mga lumalabag sa ordinansa ng lungsod. Puntiryaan niya nila ang mga lugar na maraming menor de edad na nasa labas pa ng bahay 10 oras ng gabi. Pinairal ang curfew sa Las Piñas mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Monica? Maraming salamat, Jericho Albano, live na nag-uulat mula sa Maynila. Samantala, nakumpiska ng pinagsamang puwersa ng American, Italian at Colombian Police ang 11 tonelada ng cocaine sa isinagawang joint drug smuggling raid. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga iligal na droga ay nakuha sa 7 drug laboratories na nadiskubre sa kagubatan ng Colombia. Mula dito ay inilalagay ang cocaine sa mga container na may lamang tropical fruits at ipinadadala sa mga bansa sa Europa at Estados Unidos. 33 tao rin ang naaresto ng mga otoridad, 22 sa mga ito ay mula sa Colombia at ang iba ay sa Italia.
Ayon sa mga otoridad, pinatatakbo ang mga ni-raid na laboratorio ng grupong Indrangheta, isang organized crime group mula sa Calabria, Italy. Samantala, isinailalim sa lockdown ng US Joint Base Andrews kagabi matapos na makatanggap ito ng ulat na umano'y active shooter sa loob ng base. Ang US Joint Base Andrews ay isang military facility kung saan nakahimpil ang US presidential aircraft na Air Force One. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sana magsagawa ng active shooter exercise sa lugar. Ngunit sa halip ay mayroong nag-report na may totoong active shooter sa lugar. Ngunit pagkalipas ng ilang oras ay nilift din ang lockdown at idineklarang false alarm ang active shooter incident. At para naman po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na ang mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Unang cabinet meeting isinagawa pagkatapos ng inaugurasyon ni President Duterte. Pagpapahinto sa online gambling at pagtatatag ng Hotline 888 nais magawa agad ng bagong Pangulo. Panukalang Constitutional Convention para sa Federal System of Government isusulong sa Kongreso. Mga empleyado ng COMELEC nanawagan sa OnBank na magkaisa na. Kampo ni Vice President Leni Robredo hindi na bahala sa election protest ni Senator Marcos. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kauna-unahang cabinet meeting matapos ang inaugurasyon kahapon. Dito ay pinahayag ng bagong Pangulo ang ilan sa mga priority projects na nais niyang tutukan ng kaniyang gabinete. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Isa sa mga ipinunto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang formal na pagpupulong ng kanyang gabinete sa Malacanang na hindi dapat maapektuhan ang operasyon sa mga paliparan dahil sa pagdating ng presidential plane. Aniya, kapag bumabiyahe siya pa uwi ng Davao City ay dapat sumunod pa rin sa sistema ng airport na parang isang ordinaryong biyahero. Ganon din ang kanyang mga gabinete. Any one of us, kung bigyan tayo ng priority to take off, salamat tayo, but we should also follow everyone's travel. Pila tayo. Bukod dito, nais pang paigtingin ni President Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa pagdating ng mga malalakas na bagyo at La Nina o palakasin ang disaster risk management sa bansa. Plano rin ng bagong Pangulo na gawing nationwide ang 24/7 hotline number 8888 na tatanggap ng mga reklamo at mga sumbong. Setting up a complaint office 24 hours manned by 10 operators covering the entire country. The number will be 8888 and they can report to me any complaint, and there will be a manager who will redirect their complaints to the proper office. Nagbanta rin ng Pangulo hinggil sa online gambling. Anya, dapat nang tigilan ang mga paglaganap nito. Yes, but I do not want a proliferation of gambling activities all over the country. Mahirap yan. Sa usapin naman ng trapiko, upang mabawasan ang suliranin sa traffic congestion sa Metro Manila, dapat na anyang gumamit ng airport terminal sa Pampanga o sa Clark Air Base. Inatasan din niya si Health Secretary Pauline Obial na pumunta sa bansang Cuba upang pag-aralan ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. Pinutol naman ang live feed ng first cabinet meeting nang talakayin na ang foreign policy ng administrasyon. Partikular na rito ang mga posibleng maging susunod na hakbang ng pamahalaan sakaling ilabas na ang ruling ng arbitration court sa West Philippine Sea. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Nagsagawa naman kagabi ng fun run sa Iloilo City ang PDP Laban Western Visayas bilang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatayang nasa 500 supporters ang nakiisa at tumakbo suot ng t-shirt na may nakaimprentang muka ng bagong Pangulo ng bansa.
Sa temang takbo, nandyan na si Digong Takbo, ipinakita ng grupo na suportado nito ang mga ipatutupad na polisiya ng Administrasyong Duterte, kabilang na ang pag-aalis sa kontraktualisasyon at pagsugpo sa iligal na droga at krimen. Narito po ang pahayag ni Forge Palaez, ang Vice President ng PDP Laban, Western Visayas. Kasabay naman ng inaugurasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nanumpa ang mahigit 70 drug personalities na voluntaryong sumuko sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nangako ang mga ito na hindi na muling gagamit ng iligal na droga at magsusumikap na makapagbagong buhay. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ng isa sa mga voluntaryong sumuko at ng hepe ng Lapu-Lapu City Police. Limang kato yung mga pamong kung sa iyang buhaton sa mga related sa drugs. Ang kwan po dyan is basta legitimate operations po. Nakanda po yung pulis na pumatay or pamatay sa serbisyo po. Matatandaang isa sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa iligal na droga at krimen sa loob ng unang 3 hanggang 6 na buwan niyang panunungkulan. Uumpisahan na mamaya ang pamimigay ng 5 million worth of cake na ipinangako ng isang bake shop kapag manalo sa eleksyon si Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Naaalala niyo pa ba ang post na ito sa Facebook? Ito ang post ni Chef Jack Labang ng Quims Cake. 7 buwan na ang nakakaraan nang ipangako niya na magbibigay ng 5 million worth ng mga cake kung mananalo sa eleksyon si Duterte. Ayon kay Chef Jack, nagalit siya nung una nang sinabi ni Duterte na hindi siya tatakbo sa pagka-presidente. So doon ako parang hindi ako natuwa, parang lalabas na nagsisinungaling siya, how much more pag magiging presidente na siya. So nagdesisyon ako at nag-dare ako na it's about 5 million cakes kung manalo siya. Naging tapat naman si Chef Jack sa kanyang pangako. Simula ngayong araw ay uumpisahan na ng Quims ang pagbibigay ng libreng cake. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ang pamimigay ng cake, subalit mayroong mechanics upang makakuha ng libre nito. Una ay i-like ang kanilang FB page, mag-email sa kanila at ilagay ang free cake bilang subject, kasama ang pangalan, address at phone number at isend sa quimscake@yahoo.com. Matapos nito, hintayin na i-post ng Quims Cake sa kanilang FB page ang inyong pangalan at kung kailan pwedeng makuha ang cake. Ang registration ay first come, first serve basis. Kung kwekwentahin, ang isang chocolate moist cake ay nagkakahalaga ng 800 pesos at 110 pesos ang kada slice. Sa 5 million pesos, lalabas na dapat ay makapagbigay sila ng libreng 45,454 slices na cake araw-araw sa loob ng 4 na taon. Subalit ayon sa Quims Cake, 2 beses lamang sila mamimigay ng cake sa loob ng 1 buwan. Kaya naman aabutin ito ng 37 years. Ipamimigay nila ang 50 cake ngayong araw at ang susunod ay sa kada 15 araw hanggang makumpleto ang 5 million worth na cake. Mirasol Abogadil, UNTV News, Worldwide. Naging mapayapa ang inaugurasyon ni President Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo kahapon ayon sa Philippine National Police. Walang naitalang krimen sa National Capital Region habang isinasagawa ang panunumpa ng 2 pinakamataas na opisyal ng bansa. Bagamat may mga nagrally, wala naman anilang naitalang gulo sa mga venue ng oath-taking. Narito ang pahayag ni PNP Public Information Chief Wilben Mayor. Generally peaceful naman. Walang mga untoward incident na nangyari. Kaya nakatutok tayo dito lahat sa nangyaring inauguration. Laban sa gobyerno. Samantala, naihain na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panawagang Constitutional Convention o CONCON para sa pagpapatupad ng Federal System of Government. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin.
Nanawagan na ng Constitutional Convention si incoming House Speaker Pantaleon Alvarez para sa agarang aksyon na maaaring gawin ng dalawang kapulungan ng Kongreso upang palitan ng federalism ang kasalukuyang sistema ng gobyerno. Siya ang pinakaunang naghain ng concurrent resolution sa 17th Congress. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang sanhi ng kahirapan sa bansa ay ang pagpapatupad ng unilateral system, kung saan kailangan pang i-remit ng provincial government ang kita ng probinsya sa National Treasury. At ang National Treasury rin ang magpapasya kung magkano lamang ang ibibigay sa bawat probinsya. Samantalang sa federal form of government, mas makikinabang ang bawat isang Pilipino dahil dito ang income ng bawat isang probinsya ay pakikinabangan ng mga mamamayan doon. Base sa Article 17 Section 3 ng 1987 Constitution, maaaring isagawa ang Constitutional Convention kung makakakuha ng majority o 2/3 vote sa Kongreso. Kabilang rin sa mga mauunlad na bansa ngayon gaya ng Amerika, Germany, Canada, Mexico, India at Australia ay gumagamit ng sistemang federal. Ayon kay Senator Vicente Soto III, pag-aaralan nila ito sa Senado. Samantala ang panukalang pagbuhay sa death penalty ay kapwa na ring naihain sa lower house at Senado. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, nagtipon-tipon sa labas ng Palasyo del Gobernador kahapon ang mga miyembro ng COMELEC Employees Union upang manawagan sa mga miyembro ng ANBAC na magkaisa na. Dapat na nilang tapusin ang gusot sa pagitan ni Chairman Andres Bautista at mga commissioners upang hindi maapektuhan ang trabaho ng komisyon, partikular na ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Nanawagan din ang grupo sa ANBAC na aksyonan na ang mga isyung matagal na nilang ipinaglalaban gaya ng pagkakaroon ng health card at pagtaas sa kanilang sweldo. Hinarap ni Bautista ang mga empleyado ng COMELEC ngunit hindi nagsalita kaugnay sa problemang hinakaharap ng ANBAC. Hindi naman nababahala ang abogado ni Vice President Leni Robredo sa inihaing election protest ni Senador Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, lumalabas na hindi talaga protesta ang isinampa ni Marcos kundi reklamo laban sa COMELEC at Smartmatic. Narito ang pahayag ni Attorney Romulo Macalintal, ang abogado ni Vice President Leni Robredo. Yung first part, inireklamo niya ang pagbili ng COMELEC ng BCMs, ng vote counting machines, na ito daw ay hindi na natetest nung una pa. Yung second part niya, sinasabi niya mga vote buying, yung mga terrorism, intimidation. Paano naman makapag-intimidate si Ms. Robredo? Then, sinasabi niya, yung third part, yung daw pagpapalit ng hash code ni Marlon Garcia ng Smartmatic. Again, walang kinalaman dyan si Ms. Robredo. So in other words, ang protestang ito ni Marcos ay protesta hindi laban kay Ms. Robredo, kundi laban kasi Smartmatic, laban sa COMELEC at laban kay Marlon Garcia. Sa protestang inihain sa Presidential Electoral Tribunal, hinihiling ni Marcos na ibaliwala ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur at magkaroon ng recount sa 27 lalawigan at lungsod. Nais rin ni Marcos na mapawalang bisa ang proklamasyon ni Robredo at ideklarang siya ang tunay na nanalo bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Nahuli na ng mga otoridad ang nakatakas na high-profile inmate na hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Mula sa Zamboanga City, narito ang hataw na balita ni Dante Amento live. Yes, Dante. Yes, Kuya, buenos dias. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang mahuli ng pinagsanib na tropa ng Regional Intelligence Unit 9, Special Action Force ng PNP, AFP at iba pang units ng pulisya ang isang miyembro umano ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Si Alnor Usop alias Arab na sinasabing kasapi sa ASG sub-leader na si Ama Maas na nakabase sa Sulu ay unang nadakip ng mga kawani ng PNP noong June 1, 2016 sa lungsod. Ngunit noong June 21 ay nagawa nitong matakasan ang dalawang bantay na pulis ng pabalik na ang mga ito sa kulungan matapos ang inquest proceedings. Agad namang nirelieve sa pwesto ang dalawang pulis at kahapon nga ay muli itong nadakip sa barangay Mampang habang namimigay ng leaflets na umano'y trabaho nito. Si Usop ay wanted sa kasong murder dahil sa nangyaring Talipaw Massacre
sa Sulu noong 2014 na ikinasawi ng 23 at ikinasugat ng 12 individual. Sinampahan din ito ng karagdagang kaso ng Zamboanga Police ng illegal possession of explosives, illegal drugs at carnapping base sa nakuhang mga ebidensya ng una itong mahuli. Ayon pa sa PNP, mas lalo pang bibigat ang kakaharapin nitong mga kaso dahil sa ginawa nitong pagtakas kamakailan. Samantala, tiniyak naman kuya ng pulisya ang mas mahigpit na pagbabantay dito upang hindi na muling makatakas. At yan po ang update mula sa Zamboanga City. Balik sa iyo kuya. Maraming salamat Dante Amento mula sa Zamboanga City. Lagay naman ang panahon sa araw na ito mula kay Ray Pelayo na sa UNTV Weather Center. Ray. Hey, morning. Morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Wala pa bang bago dyan? Well, Kuya, ang bago po ay next week, meron pong baka magkaroon po ng bagyo, Kuya. Oy! Apo. Next week, bakit? Meron pong nakakita ang pag-asa na doon sa kanila pong mga climate model, mga models po from satellite, na merong posibleng mabuo by Tuesday, posible po ito pumasok ng Philippine Air Responsibility. So ito ay ano bang lakas ang inaasahan yan? Well, ang kanina po binabanggit ng pag-asa, kung di po magbabago, Kuya, maaaring maging itong tropical storm o yung pangalawang kategorya po ng bagyo, Kuya. Kaya bakit ang mainit, ibang init ngayon eh. Sabi ko nga sana sa'yo, Kuya, Iba yung nararamdaman kong init eh. Dahil humid. nung isang araw, nung nandun din, nasa training kayo, di ba? Pawis ako na, sobra. Parang di ko kahit na malaman. umuulan, parang lalong umiinit eh. Oo, ano ba yun? Hot flashes ba? Napaka-cloudy po kasi ngayon, Kuya, at yung epekto pa rin ng El Nino phenomenon at binabanggit nga ng climatologist ng pag-asa na hanggang ngayon ay may epekto pa rin po itong El Nino sa atin. May mga lugar pa rin po na nakakaranas ng mas mababang dami po ng ulan kumpara po dun sa average, Kuya. Pero ngayong araw ba dito sa Metro Manila, ano ang pinakamalamig na? Ang kanina pong alas 5, Kuya, pumalo din po tayo ng 26.5 degrees Celsius, Kuya. Malamig na yun? Mainit. Medyo malinsangan po yung Kuya eh. Malinsangan yun. Oo, malinsangan po talaga yun. Oo, maalinsangan pa rin. Pero ulan pa ba? Opo, Kuya, may mga chance pa rin po ng mga pag-ulan. Pag ganito pong tag-ulan din, meron tayong mga thunderstorms. So tatagal po yan ng mga 30 minutes at pinaka-maximum na po 2 hours, Kuya. Kuya, pag pumasok yung bagyo sa Tuesday, anong magiging pangalan? Tsaka pang ilang bagyo na ba ito? Pangalawa. Yes, Butchoy ang itatawag dito ng pag-asa. Butchoy. Okay, mga pangalan ngayon, ha? Butchoy. Hindi pa ginawa Butchiki. Butchokoy. Sige, Ray. Bigyan mo kami ng kabuang ulat ng weather para sa araw na ito. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong intertropical convergence zones yan po nakakapekto pa rin sa may area po ng Visayas at Mindanao. Pero sa forecast po ng pag-asa, apektado rin po ng makulimlim na lagay ng panahon ng area po ng Mindoro, Marinduque, Romblon, hanggang dyan po sa may area ng Palawan. Pero ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga chance na magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City naman, maaari pong pumalo pa rin sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 36 sa Tuigaraw, sa Baguio po is 70 to 24 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, makakaranas din po ng cloudy skies at may mga chance na magkakaroon po ng light to moderate rain sa ilang pong mga lugar dyan. Sa Iloilo City at Metro Cebu, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Samantalang medyo mababa po sa may Tacloban City hanggang 29 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao, makulimlim din po at makakaranas ng light to moderate rains. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature ngayong araw. Metro Davao 33 at sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:30 a.m. Ating naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa ating Weather Center. Ray, next week, baka pumasok yung bagyo, ha? Yes, Kuya. Baka pwedeng pumasok yung bago natin dyan, ha? Talaga ako dun sa bago na yan.
Tagal naman. Hindi, ang introduction pa lang yan. Di ba, Reno? Oh. Iba, tinan mo natin. Ate ba, meron namang namang bago. Di ba? Para mas maganda-ganda. Sige, salamat si Ray Pelayo dyan po sa ating Weather Center. Para naman sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga dapat nabangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagpapahinto sa online gambling at pagtatatag ng hotline 8888 para sa mga reklamo at sumbong nais magawa agad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Administrasyong Duterte, tiniyak na pangunahing tututukan ang mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan ng mga mahihirap. Assumption ceremony ni incoming Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa. Isasagawa mamaya. At iba't ibang reaksyon ng publiko sa isinagawang inaugurasyon trending sa social media. Voice-based entertainment application na Quipsphere bagong kinaaaliwang gamitin ng mga netizens. Pagkatapos po ng panunumpa sa tungkulin ni President Rodrigo Duterte kahapon ay pinangunahan naman ito ang kauna-unahang opisyal na pagpupulong ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Dito ay pinahayag ng bagong Pangulo ang mga bagay na nais nitong magawa agad. Kabilang na rito ang pagtatatag ng 24/7 hotline na 8888 na tatanggap ng mga reklamo at sumbong laban sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Inatasan din ni Pangulong Duterte sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chair Andrea Domingo na kanselahin ang lisensya ng mga online casino sa bansa upang mapigilan ang paglaganap ng online gambling. Pakinggan natin ang pahayag ni President Rodrigo Duterte. Kung sa saan lang nag-sprout in Davao, they're at it, but I stopped it on time. Mahirap yung puro sugal na lang ang nalaman nitong, and there's no way of government collecting taxes there online. Well, how do you collect the taxes there? So, well, not exactly the taxes, but I do not want a proliferation of gambling activities all over the country. Mahirap yan. Matapos naman ang makasaysayang inaugurasyon ni President Rodrigo Duterte sa Malacanang at ang unang pakikipagpulong nito sa mga miyembro ng gabinete, agad na nagtungo ang Pangulo sa Tondo, Manila upang magdaos ng isang simpleng handaan. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. Dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Delpan Sports Complex kagabi upang humarap sa mga maralitang taga-Tondo. Nakisalo ang bagong Pangulo sa isang solidarity dinner kasama ang nasa mahigit 500 residente. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na bukas ang pinto ng Malacanang para sa mga mahihirap. Kabilang sa mga pangunahing isusulong ng Duterte administration ang mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan para sa mga mahihirap. Ayon kay Duterte, gagamitin niya ang kita ng mga pasugalan at maging ang pag-aari ng gobyerno para sa pagpapagamot ng mga mahihirap nating kababayan. Lahat po ng kinita ng sugal, mga kasino, ng ang mapapag-ari ang gobyerno, lahat ang kikita niyan at bilyon-bilyon yan, pupunta yan sa tao para sa mga medisina at ospital ninyo. Muli namang humingi si Pangulong Duterte ng tulong at kooperasyon sa sambayanan. Pag nagbitaw ako ng salita, yun na yun. Wala nang atrasan niya. So maraming salamat at magtiis-tiis lang po kayo ng konti at tulungan ninyo ako sa gobyerno. Samantala, bagamat formal nang nakapanumpa sa tungkulin, hindi pa rin makapaniwala si Duterte na siya na ang magiging Pangulo ng bansa. Ngunit nalalaman niyang ito ang tadhana ng Diyos sa kanya. Wala akong makinarya, wala akong leader, wala lahat. But kayong hindi maniwala ng Diyos, sinasabi ko na sa inyo ngayon, merong Diyos at may milagro. Yung pagkapanalo ko po ay destiny yan. Diyos ang may gusto, hindi ako.
Jericho Albano, UNTV News, Worldwide. Samantala, namahagi rin ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente ng Tondo na nakisalo sa Solidarity Dinner. Nasa 1,000 grocery items na may lamang 2.5 kilo ng bigas at mga delata ang ipinamigay sa mga maralita. Nagpasalamat naman ang mga nakatanggap ng grocery items. Pakinggan natin ang ilan sa kanila. Pasalamat po kami kay Pangulong Duterte sa biyaya po na naibigay sa amin ngayon. Maraming salamat sa lahat na tulungan na dito sa komunidad ng Isla Puting Bato. Wala akong masabi. Talagang ibang-iba siya sa nakaraan na presidente. Talagang siya nakipagkita sa amin dito. Nagpapasalamat po kami dahil kahit paano po nakatigil po kami ng biyaya. Pagkatapos naman ng inaugurasyon ni Vice President Leni Robredo kahapon, nakisaya ang mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo sa isang Thanksgiving concert sa Quezon City Memorial Circle. Narito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Maraming salamat at yung aking laban ay ginawa niyong laban niyo din. Na nakikiusap ako sa inyo, hindi pa po tapos yung ating laban. Patuloy pa po ang laban habang lumalaban po ako. Lumalaban din kayo sa aking tabi. Isang maemosyonal na talumpati ang inihatid ng bagong Vice Presidente ng bansa na si Leni Robredo sa kanyang mga supporters sa isinagawang Thanksgiving concert sa Quezon City Memorial Circle kagabi. Humingi rin siya ng paumanhin dahil limitado lamang ang kanyang naimbitahan sa kanyang oath-taking kahapon. Sana maging inspirasyon ang bawat isa sa atin na yung bawat hadlang na dumadaan sa susunod na 6 na taon ay ginagamit natin para sa kabutihan. Maraming bagay yung pwede nating magawa para sa ating kapwa. Ngunit hinihikayat naman ni VP Robredo ang kanyang mga supporter na bisitahin siya personal sa kanyang opisina sa Quezon City Executive House upang makapagpasalamat siya. Sa pagtaya ng pulisya, nasa 5,000 ang nakisaya sa Thanksgiving concert. Nag-perform sa concert ang mga sikat na artista at mga awit na sina Darren Espanto, Christian Bautista, Rock of Ages star Agot Isidro, John Arcilla, Tres Marias, Moonstar 88 at iba pang mga entertainers. Sa kalagitnaan ng programa, may ibang mga supporters na napaluha ng patugtugin ng awit na Ang Bayan Ko. Naging mapayapa ang pagtatapos ng Thanksgiving concert na inorganisa ng kanyang mga donor volunteer. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Nakatakda namang isagawa mamayang 9:00 ng umaga ang Assumption Ceremony para kay Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa, ang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Mula sa Camp Crame, may hataw na balita si Lea Ilagan live. Lea. Good morning, Kuya. Inaasahan na nga ang pagdating dito ni President Rodrigo Duterte para naman sa ceremony ng Assumption of Command ni Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Bukod kay President Duterte ay dadaluhan din ito ng mga regional directors at National Support Unit ng PNP. Ang inaasahang mangyayari mamaya, Kuya, ay ang pagbasa ng relief order kaya General Bato bilang Executive Officer ng DHRDD at ang pagtatalaga naman sa kanya sa bagong pwesto bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ibig sabihin, agad ding ilalagay ang 4 na estrelya sa kanyang balikat dahil sa kasalukuyan ay wala namang may hawak ng ranggong ito matapos ngang maagang magbitiw sa pwesto si General Ricardo Marquez noong Martes. Inaasahan na rin ang speech ni General De La Rosa at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakiusap, Kuya, ang pamilya ni General De La Rosa na wag silang kuhanan ng litrato o video para daw sa kanilang seguridad. Pagkatapos ng seremonya ng Assumption of Command ay agad din sila magsasagawa ng command conference dito naman sa main conference room ng National Headquarters hanggang lunchtime yan at saka sila lilipat sa Camp Aguinaldo para naman sa Assumption of Command din ng bagong AFP Chief of Staff na si General Visaya. Ngayong araw rin malalaman kung sino-sinong mga opisyal ang maaapektuhan ng sinasabi nilang malawakang reshuffle dito sa pambansang pulisya at
hanggang reshuffle kuya ay ipatutupad mula sa command group hanggang sa mga regional directors na sinasabi nga ni General De La Rosa noong mga nakaraang araw na mula sa 18 na mga regional directors, 16 yung papalitan niya sa pwesto. Itong si General Ronald Bato de la Rosa kuya ay ipinanganak noong January 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Nagtapos siya ng Bachelor's of Science in Public Administration sa Mindanao State University sa Marawi City noong 1982. Pumasok naman agad siya sa Philippine Military Academy at nakapagtapos din ng Master of Public Administration sa University of Southern Philippines sa Davao noong 2006. Naging City Director siya ng Davao mula 2011 hanggang 2013 kung saan siya ang namuno sa paghuli sa carnapping syndicate mastermind na si Ryan Bactinyu at ang matagumpay na rescue operation sa kidnap victim na Chinese businesswoman na si Sally Chua. Ito ay kinidnap dyan sa Quezon City na dinala sa Davao City. Si General Bato rin ang nagpatupad ng Oplan Tukhang o yung Tuktok Hangyo na sa Tagalog ay katok at pakiusap sa mga pinaghihinalaang drug personalities. Siya ay kabilang sa PMAC Nagtala Class of 1986 at kasalukuyang nakatalaga bilang Executive Officer nitong Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Kuya. Maraming salamat, Lea Ilaga. Nagulat ng live mula sa Camp Crame. Naihain na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panawagang Constitutional Convention o CONCON upang palitan ng federalism ang kasalukuyang sistema ng pamahalaan. Ito ang unang concurrent resolution na inihain sa 17th Congress sa pamamagitan ni incoming House Speaker Pantaleon Alvarez. Una na sinabi ni Pangulong Duterte na isa sa sanhi ng kahirapan sa bansa ang pagpapatupad ng unilateral system kung saan kailangan pang i-remit ng provincial government ang kita nito sa National Treasury at ang National Treasury rin ang magpapasya kung magkano lamang ang ibibigay sa bawat probinsya. Samantalang sa federal form of government, ang income ng bawat probinsya ay pakikinabangan ng kanya-kanyang mamamayan. Balita naman sa labas ng bansa. Isinagawa kahapon ang funeral ceremonies para sa mga biktima ng triple suicide bombing sa Ataturk Airport sa Istanbul noong Martes. Nagtipon ang nagluluksa sa Zeytinburnu District para sa libing ng 5 sa mga biktima. Nagsagawa rin ang seremonya sa airport para naman sa 2 taxi driver na nagtatrabaho sa lugar na nasawi rin sa naturang insidente. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Monokson gamit ang UNTV drone na pinalilipad ng ating CAAF licensed pilot live. Yes, Mon. Magandang umaga, Monica. Good morning, Kuya. Isa nga sa inaabangan din na ating mga kababayan ay yung pagbabago sa lagay ng trapiko dahil talaga naman sa gabal ito at problema sa hanap buhay ng maraming mga Pilipino. Tingnan muna natin anong sitwasyon ng trapiko sa oras na ito. Itong area ng EDSA Quezon Avenue sa ngayon ay medyo maluwag naman. Subalit, pagdating naman dyan sa may area malapit sa Cubao ay medyo magkakaroon ng kaunting pagbagal. Kung kayo po ay manggagaling dyan sa may area ng North Avenue sa may EDSA at tuloy-tuloy po dito sa may area ng EDSA Quezon Avenue, southbound lane wala pong magiging problema. May kaunting delay lamang dito sa may palitan na stop and go sa Service Road. Pero ang kabuuan po ng EDSA Quezon Avenue, north at southbound, wala pong magiging problema sa oras na ito. Silipin naman natin ang isang live point mula sa may EDSA Muñoz. Sa ngayon po ay walang magiging problema ang northbound at southbound ng EDSA Muñoz. May kaunting delay nga lamang dyan sa intersection. Subalit, ito pong area na ito ngayong umaga ay magiging light traffic po tayo mula po dyan sa area na yan. Silipin naman natin ang mga kababayan natin na bumibiyahe po papunta ng Maynila. Diyan po sa may Quiapo, yung papunta po ng Loton, medyo moderate traffic po tayo ngayon sa oras na ito. Lalo na't marami po sa ating mga kababayan ang nandyan at medyo congested po ang area po ng Quiapo. Particular, diyan po malapit sa may going po ng Ayala Bridge. At yun namang area going to Espanya,
moderate traffic din, lalo na po kung kayo ay malapit na sa may area ng Espanya na kung saan marami po sa mga estudyante ang pumapasok rin sa oras na ito. Tingnan po natin ang area sa South, ang Baclaran area. Lahat po ng mga sasakyan na manggagaling po ng Maynila papunta po ng Baclaran sa may coastal, light traffic po tayo sa oras na ito at walang masyadong magiging pagbagal. Lalo na po yung area going po ng coastal magmula po dyan sa may harapan ng CCP at dyan po sa may area ng MOA. Doon naman sa mga pupunta po ng Baclaran going to Manila, moderate traffic na po sa oras na ito. Iwasan po natin ang area na yan kung ayaw po nating maipit sa lagay ng trapiko. Isang live point sa may EDSA Guadalupe, northbound, light to moderate traffic po tayo ngayon. At yun naman southbound, moderate to heavy na. Sa harap po sa ating mga kababayan na papasok po dyan sa may area ng Makati Business District. Buendia to Ayala, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Magsisimula po yan dyan sa may area ng Guadalupe. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Biyernes. Lahat po ng mga sasakyan, ang plate number tatapos po sa 9 at 0. Bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Meron tayong window hours starting from 10 a.m. to 3 p.m. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati at ng Las Piñas. Yan ang ating traffic update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa EDSA Quezon Avenue. May kani-kanyang reaksyon naman sa social media ang ating mga kababayan sa isinagawang inaugurasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Isa naman sa kinaaliwang gamitin ng mga netizen ang bagong voice-based entertainment application na QuipSpear. Narito ang report ni Mon Hocson. Gaya ng inaasahan, naging trending topic sa social media ang inaugurasyon ni President Rodrigo Duterte. Sa official hashtag ng UNTV na Inauguration 2016 UNTV, ipinarating ng ating mga kababayan ang iba't iba nilang reaksyon at hinaing para kay President Duterte. Ayon kay Paul Arellano, kung nais ng ating bansa na magkaroon ng tunay na pagbabago, kinakailangan rin na sumunod tayo upang mangyari ito. Ayon naman kay Leo Santos na isang Brazilian, bagamat hindi siya Pilipino, kanyang malugod na binabati si President Duterte. Samantala, kabilang rin sa mga nagkomento ay ang international televangelist na si Brother Eli Soriano, kung saan nagpaabot siya ng mensahe para kay former President Noynoy Aquino III at President Rodrigo Duterte. Sa kanyang QuipSpear account, sinabi ni Brother Eli kay former President Aquino na mananatili ang lahat ng kanyang mga mabubuting nagawa sa mga Pilipino. To President Benigno Aquino III, there may be lapses, but we will always remember the good things you have done for the Filipino people. You will be always in our prayers. And may God bless you. Binati rin ni Brother Eli si President Duterte at sinabing sana'y maging maayos ang kanyang administrasyon. To President Rodrigo Duterte, you are welcome as our 16th President. We hope for the best in your administration. May God guide you. Ikinatuwa naman ng mga netizens ang panibagong social media platform na QuipSpear dahil sa mas nadadalian sa pagko-comment sa mga trending topics ngayon gamit ang naturang aplikasyon. Nag-enjoy po talaga ako gamitin tong application ng QuipSpear kasi po instead na mag-type ka, pwede nyo pong gamitin yung boses nyo po para makapagbigay ng opinion. Tsaka po, madali po siyang gamitin as in. Nakaka-enjoy gamitin yung QuipSpear kasi na-express mo through voice yung feelings mo and iba siya sa mga application. Para ma-download ang QuipSpear, pumunta lamang sa inyong mga Google Play Store o App Store at libre nyo na itong makukuha. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Bago po kami magpaalam sa ating pagbabalita, hindi pa naman tayo din tapos. 7:28 na po ng umaga. Gusto ko lang sabihin to, Monica, at sa lahat ng ating mga manonood. Seldom kasi na ako'y I have covered a lot of presidents already. Mula nung nag-umpisa tayo sa broadcast. Yes. Mga nagdaan ng mga pangulo. Inabutan ko na yung presidency ni President Cory Aquino. Fidel Ramos, lahat ng mga sumunod na yan, Joseph, Gloria, Arroyo.
And I am very vocal about what I feel. Alam niyo naman yun, lahat ng sa mga like halimbawa, karapat dapat punahin, pumupuna tayo. Yes. Karapat dapat na purihin, pinupuri natin. At inobserve naman natin yan for the longest time and until now. Gusto ko lamang sabihin na with the positioning ngayon ni President Duterte, sana ipagpatuloy niya sa nakikita ko dun sa nararamdaman ko sa ginagawa niya. Parang meron kasing part of me was actually moved dun sa mga nakikita ko dun sa mga napagdaanan kong interview at yung mga the way I have talked to different people na malapit din sa kanya, nakasama niya, and the way he's doing things now. Sana ho ay ipagpatuloy ninyo at makakaasa po kayo na ang sambayanan ay nasa likod ng katotohanan at nasa likod ng pagsuporta sa inyo. I personally, as a journalist, kagaya nga ng actually ini-offer ko din naman sa kanila dahil kagaya nga na sinasabi din ni Brother Eli, lahat ng mabuting bagay na pwede tayong maging part tayo. When I see him talk about gambling, when I heard him talk about these things na yung pagbigay doon sa mga mahihirap, yung pagsuporta doon sa mga kababayan natin sa gamot. Kasi we have been doing this for quite a long time already. Yes. Nandyan mga kasama natin sa Church of God International sa pangunan ni Brother Eli Soriano. We've been doing a lot of medical missions and ito constant ito mula umpisa noon pa. Hindi ho ito tuwing Clinic ni Kuya. Kumbaga, Clinic ni Kuya has been there every day. Nandiyan yung yung ating ginagawa na scholarship program na pinangunahan ni Brother Eli Soriano. Itong ating mga ginagawang reach out at yung mga even yung mga charity games natin, ang UNTV Cup, itong ating A Song of Praise, itong ating ginagawang iba't ibang mga beneficiaries yan, Kuya. Yes, na iba't ibang mga advocacy na sinusulong natin as public service channel na ang UNTV. Ang nakita natin, ang pangangailangan talaga ng mga kababayan natin sa kalusugan ay napakalaki, no? Yes. Makikita mo yung araw-araw na ma-check lang sila, tuwang-tuwa na sila. Mabigyan sila ng konting gamot, tuwang-tuwa na sila. Yung ating mga kababayan na gusto makapag-aral, na talagang kapos, talagang tuwang-tuwa sila pagka sila ay naabutan ng kaunting tulong para sa kanilang pag-aaral. And all of these things, naging bantad ho sa mata natin yan. And that's why I really find it moving na makita yung isang bagong presidente na nagre-reach out agad sa mga mahihirap. Sa Tondo kahapon. Exactly. At hindi ang inuna ay party muna or kung ano man. And I appreciate that. Personally, I appreciate that. Sinasabi ko nga ho na sana ay ipagpatuloy ninyo yung ganyang pananaw. Nung sabihin niya na hindi maganda yung gambling And when I heard also from Pete Lavinia yesterday na sinasabi niya nga na nag-stop siya mag-smoke, nag-stop siya na ng pag-inom ng alak dahil nakita niya din yung hindi kagandahang naidudulot sa katawan. It's just that, sabi nga natin, sometimes people change not because they see the light but because they feel the heat. So it is something na dapat mas magawa natin earlier on. And what touches me more is the fact na sinabi niya kanina, ito yung nadinig ko na binitawan niya na wag sa mga hindi naniniwala sa Diyos, maniwala kayong may Diyos. Dahil ako naniniwala, sabi niya na ako nandito dahil ito ay gusto ng Diyos na mapunta ako dito. Well, to me, that is something na pwedeng mapanghawakan sa isang tao na kumikilala sa Diyos. Kasi pag ang tao hindi kumikilala sa Diyos, medyo alanganin ka na dyan. And or, sinasabi ang Diyos sa nguso, pero hindi nilalagay sa puso. But just the same, sana po, ang aming maibibigay sa inyo, Mr. President, sa lahat ng mga kasama ng ating
Pangulo ngayon. Sana ay gabayan kayo ng Panginoon at sana ay kaawaan kayo sa inyong kalagayan sapagkat alam ho namin hindi madali ang maging leader ng isang bansang maraming pangangailangan. Hindi po madali ang manguna sa isang bansa na nalugmok sa maraming mga korupsyon, pangungurakot at iba't ibang mga katiwalian at iba't ibang mga problema sa lipunan. Alam ho namin na bilang isang Pilipino, meron din kaming bahagi para sa inyong ibig na maging pagbabago. Kaya ang aming panawagan sa lahat ng ating mga kababayan, huwag ho nating ibigay ang lahat ng problema sa ating Pangulo. Gawin ho natin kung ano ang ating magagawa, ibahagi natin kung ano ang ating maibibigay bilang isang mamamahayag, bilang isang ordinaryong tao at bilang isang Pilipino at higit sa lahat bilang isang Kristiyano. Huwag ho natin kalilimutan, wala tayong magagawa kung iiwan tayo ng Panginoon. Lagi ho tayong manatiling nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. And hopefully, ang isang bagong administrasyon na ito ay makapagdala nga ng isang tunay na pagbabago. Isang pagbabagong hindi dahil sa ano pa mang interes o dahil sa pansariling kapakanan, kung hindi pagbabagong kailangan ng ating sambayanan. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Biyernes, July 1, 2016. Susunod na ang programang Bawalang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.